Diyos maray na aldaw sa inugabos mga tugang, yaong kita ngunyan sa aldaw nin Lunes, sa enot na simana kan panahonin Kwaresma. Asin mga tugang, magayon ang Santo Ebanghelyo na paghuhurup-hurupan niya to sa aldaw na ini, ninhulita, ini nagpapagirumdum sa to, na sa katapusan kan sa tong buhay, kita huhukuman kan kagurangnan, base sa satong mga ginibuhan. Bako lang manungod sa mga naaraman, unadang niyato, kundi manungod kang sa tuyang pagsabuhay kan sa iyang tataramon. Asin, ang aplikasyon kay ni mga tugang yaon sa inaapod niya tong works of mercy. Iwa kitang inaapod na corporal works of mercy, giving food to the hungry, giving drink to the thirsty, clothing the naked, welcoming the homeless, taking care of the sick, visiting the imprisoned, and burying the dead. Kasi igwa pa man mga tugang na inaapod na corporal works of mercy, na mga tabang pagpahiling nin pagkaherak, bako lang sa physical, kundi man sa spiritual na pakinabang kan sa tuyang mga tugang, kan mga tao sa palibot niya to. Asin, ini mga tugang, nagdadala sa tuya sa paghurup-hurup na kita, inaako nin Diyos, panunin pagkamuot. Gabos iniginibo sa tuya kan Diyos. Pinakakanya kita, kan sa iyang hawak asin dugo. Pinainom niya kita, sa pagikan banal na espiritu, ninhulitaan sa iyang espiritu, kinukumpara sa tubig na nagtataunin buhay, asin nagtataunin kapanuan nin buhay. Asin man mga tugang, ang Diyos, binabaduan kita. God is clothing us with the dignity. Kan sa iyang pagka-Diyos, kan sa iyang pagkamuot. Asin inaako niya kita sa simbahan na maging parte kan sa iyang pamilya. Asin man, sa tuwing mga kagadanan, hinahawas niya kita. Linulubong niya ang sa tuwing mga kasalan. Asin hinahawas kita sa lulubngan, takaning magkaigwanin buhay na bago. Buhay na tatao mamuot, buhay na tatao maghiras kan sa iyang sadiri, asin buhay na panunin kaugmahan. Asin mga tugang, ini nagpapagirumdum sa tuya na Santo Ebanghelyo na halik kay San Mateo na ang pagtubod day na sa isip sana o sa paghuna una sa mga plano, asin mga paggusto sana or desire, kundi yaon ini mga tugang sa realidad, sa totoong ginigibo niya to. Ninhulita sinabi nga ni Santo Santiago sa iyang surat in the letter of St. James ready sa bagong tipa na ang pagtubod na daing gibo mayong kamugtakan. Inutil, faith without works is dead. Bot sabihin mga tugang, kaipuhan ang pagtubod ta mapairal, maging realidad, maging totoo sa pagkabuhay niya to. Siling ng pagkamot mga tugang, dahil man sana sinasabi I love you, kundi kapag sinabing I love you, yaon ang totoong paggibo, pag-ekspresar kan pagkamuot sa namumutan. Siguro sa pagprotektar, sa pagpangataman, sa pagtao kan sa diri, kan oras, kan pagsabot, asin man kan pag-apresyar kan karahayan kan mga tao sa palibot niya to. Ini mga tugang ekspresyonin pagkamuot. Asin mga tugang si Jesu Cristo, ninhulita siya naging tao, nakisumaro siya sa gabos na inaagihan niya to. Sagkod sa satuyang mga kasalan, bagaman dahil siya nagkasala, ginibo siya yung kasalan ng Diyos. Ninhulita, inako niya ang mga kasalan ta, tanganing ipako sa krus, asin kita patawadon. Mapatawad as lo makasalan, asin kita magkigunin bagong buhay. Tangani na ma-expressar niya to sa lamang saro,
sa mga tao sa palibot niya to ang pagkamot kan Diyos na pinailing niya sa akin yung Hesus Kristo sa mga konkretong paagi. Kaya lugod mga tugang sa panahon na ininin Kwaresma, mahiling niya to sa to mga tugang bako sanan sa tuyang sa diring kagutuman, sa tulak o kapahaan. Mga tugang, bako lang ang pagkapaha sa inumon, bagaman may mga taong paha sa alak, inapod tang borachero, kundi an iba mga tugang napapaha sa pagkamo. An iba dahil lang nagugutom sa tinapay o kaunon o pagkaon. Ang iba nagugutuman sa atensyon, sa pag-ekspresar kan pagkamot sa inda. Igaman mga tugang na may harong, maginang harong, alagad homeless. Inulita, daing nangangataman sa inda, daing nagtitino, nagmamangno sa inda. Igaman na mga huba, bako huba sa pisikal na paagi, kundi huba ninulita, pigduhagi kan kapwa, pigpakaraot kan mga kaopisina, pigchismis kan mga inaapuntang marites. Asin, igwa man ang mga tao, mga tugang na nag-aaginin pagkapreso o pagkabilanggo. Bako lang mga tugang, although igwang nakakulong sa presohan, literally, pero igwa mga tugang na nakakulong sa dagit, nakakulong sa paghukom, paghuskar sa ibang tao. Igwa man na mga taong dahil ng paglaom sa buhay, tada may mga tugang ng pagkakulong, pagkauripon sa mga bisyo. Saro man ini mga tugang, halimbawa nin mga pagkakulong na kung sa ang Diyos gusto kitang hawason tayo makamtanta ang tunay na kaugman. Igaw ng mga tugang na ining ultimo, ining mga gadan. Bagaman totoong may gadan na linulubong, alagad mga tugang, igaw man na gadan ang pagmati. Mga taong matagasaan puso, dahil tatao magpatawad, dahil tatao magpasensya, o magkontinuar. Igwa man mga tugang na mga gadanin hulita, dahil na silang namamatean na pagkamot sa iba, pagkamot sa diri, asin man, gariwaran na silang paglaom sa buhay. Kaya lugod mga tugang, ining mga taong ini, lugod sa paagita, magkaigwasinda, kan paglaom na hali kay Hesus Kristo na nabuhay liwat hali sa mga gadan. Ninulit ang mga tugang sa Hesus Kristo, di naog ginaan sa tung kagadanan. Ang sa tuyang rinudokyaw, Kristo e risorto. Ang sa tung simbag, veramente risorto. Si Kristo nabuhay liwat. As in simbag, totoo mananggad na siya nabuhay liwat. Kaya mga tugang ng mga Kristiyano, sa tao kan pagtios tinda, asin kasakitan, asin mga kagadanan, dahil naman sila mga tugang natatakot. Ninhulita, igwa kitang kusog, nahali sa tuyang puso. Bako ini sa diritang kusog mga tugang, ini kusog hali sa Espiritu Santo. Ang pagkamot kan Ama, asin kan Aki, iyon Espiritu Santo, na itinaw sa tuya, huli kan bunyag na inako niya to, asin pinapakusog kita sa pagikan mga sakramento, urog na kan Eucharistia na inaako niya to duro Domingo. Asinan iba nga ni oral daw, tanganing magkusog kita sa pagbaklay, paduman sa Ama, sa harong kan Ama, sa buhay na daing kasaguran. Diyos mabalo sa indugabos.